So, yung game against sa Jordan at saka yung game against sa Jordan at saka New Zealand at yung Latvia, yung ginagawa ng Latvia na na-eliminate yung France. That proves na hindi sapat na may NBA ka lang, may NBA player ka lang. Di ba? Hindi sapat na may NBA player ka lang, okay na. Huwag ka makikipag-ano, ha? Okay? Gusto na yun sa'yo. Siguro with the exception of Team USA Kaya nag-aaway kayo. na may ibang culture kasi sila yung hinahabol eh. Kahit sila yung number 2 sa ranking, pero sila yung team to beat ng karamihan sa mundo dahil nag-evolve every time na nagdo-dominate sila, humahabol yung ibang country and then nag-a-adjust sila ulit. Except for Team USA, hindi sapat na may NBA player ka lang kasi tingnan nyo si Rondae Hollis Jefferson, 39 points. It should be enough to win against New Zealand, pero hindi nangyari. And then sa Slovenia, nag-iiba yung team pag wala si Luka. May mga senaryong ganun eh. Pag wala ka namang NBA player, naiiba yung team mo. Kumbaga yung NBA player mo is just an enhancement. Kasi pag kagaya nung sa Slovenia, pag nilagay mo si Luka, okay ka na. Then iba naman ang case pag sa Serbia. Yung sa Serbia, kahit sinong NBA player yung i-plug in mo, okay yun. Diba? Yung Latvia walang NBA player, pero bakit na-upset yung France na nandun yung defensive player of the year na si Gobert, nandun yung NBA player na si Nicolas Batum at saka si Evan Fournier, tatlong NBA players yun. Si Nicolas Batum at saka si Rudy Gobert may playoff experience. So ibig sabihin pag may mga playoff experience ka, magaling ka na talaga. So bakit na upset ng Latvia? Yun yung mga scenarios eh dito sa FIBA World Cup. It goes about hindi lang coach yung coaching is direct manifestation kung ano yung ginagawa ng Basketball Federation as a whole. Spain for one. Yung Spain, ang kagandahan sa Spain, matagal na silang magkakasama. Kumbaga, magre-retire na si Pau at saka si Marc Gasol, nandun na si Hernan Gomez nag-aantay. And recently, in-acquire nila itong si Serge Ibaka para maging naturalized player. Sipin mo may Marc Gasol ka na, may Pau Gasol ka na, pero bakit in-acquire mo na naturalized itong si Serge Ibaka? It says something about Sergio Scoliolo, yung head coach ng Spain na matagal na. Coaching is just a direct manifestation kung ano yung ginagawa ng Basketball Federation. At yun na nga, may mga scenarios kasi na pag may NBA player ka, kagaya ng Slovenia, good for you. Meron naman, it's not enough. Rondae Hollis Jefferson is an NBA player with NBA experience. Hindi sapat. 39 points ha. Kung tutuusin, parang Slovenia yun. Parang si Luka yun. Pag umiscore ka ng ganun kadami, dapat panalo kayo. Hindi nanalo eh. So, hindi na reliable yung yung basta ka lang may NBA player. Kasi hindi lahat ng player kagaya ni Luka eh. Di ba? Players both local
locally and abroad should realize that they should be a passing threat and a scoring threat, even a rebounding threat. Kailangan maging triple threat sila. At sa PBA, isa pa lang yung player na nakikita akong ganun currently. Scottie yun. May rason kung bakit nasa Gilas si Scottie. Hindi evident ngayon yun because we got an NBA player with the team. At baka makakalimutan nyo yung 2015, yung sa China. We are undersized. Nung 2015, undersized tayo. RDO, si Pingris, at saka si Blatch lang ata yung si Blatch lang ata yung ating naturalize eh. Basta yung 2015 sa China. Pero bakit nagawa nating mag-silver medal? Di ba? Naglalaro pa si Jason Castro, Terence Romeo, mga ganyan. So, noong 2015, that was 8 years ago. Bakit nagawa natin mag-silver medal sa isang tournament sa Asian region? It's because of the coaching. Coach Tab is the coach. Diba? Undersized tayo nun, kagaya ngayon. Minsan nga, nagiging 4 natin si Calvin Abueva eh. So, napakaliit na nun. Pero bakit nagawa nating mag-silver medal? Okay? Magkasama lang si Terence at saka si Terence Romeo at saka si Jason Castro. Parang yun yung pumapatay sa kalaban eh. Di ba? So, hindi natin kailangan, hindi natin kailangan sistema talaga. Kasi yung sistema ang nagpapalabas ng galing ng player. Kahit nung 2014 eh. Yeah. Nung 2014 eh, kung we got the same coach, may mga players pa rin from 2014 na naglalaro pa rin ngayon. So, anong kaibahan? Prep time. Kasi okay, mahaba yung prep time mo, pero dapat yung mga players na isasama mo sa prep time o sa preparation time is yung mga players na nagpa-practice. May mga players kang plug in. Pag naturalize yung player na, ito sa akin opinion ko lang naman. Kapag ka naturalized player, yung naturalized player na pipiliin mo, yung matagal nang nagpa-practice. Yun ang pinaka-the best scenario. Kahit na saang team. Hindi naman garantisadong mananalo ka. Pero dahil matagal na siyang sumasama sa prep team nyo, hindi niya kukunin yung Kasi may mga players, may mga teams na biglang mag-a-adjust dahil may bagong player na papasok. Lalo na kung yun yung naturalize. Kasi ini-expect na lang natin bigla-bigla na yung naturalize ang magdadala. Which is mali. Kaya nga kung mas mahaba yung prep time with the naturalize, mas maganda. So masama siya tune-up games, kasama niya yung buong team in and out of the court, kahit sila sa labas, sa restaurants, di ba may tune-up game other countries, magkakasama silang kumakain, nagbabanding sila. Yung off the court, kailangan kasama ka din. Yun yung sinasabi. Kasi, hindi mo lang, kasi ang nangyayari ngayon sa Gilas, may papasok na ibang player, nawawala na yung sistema ng coach. I'm sure, may sistema na yan eh. May sistema na yan, bigla lang na bago. Dahil yung NBA player na inaantay mo, is ngayon palang darating because of that NBA ruling. Kahit naman yung Team USA yung Team USA kailan lang nabuo yan? 2 weeks or 3 weeks. Nabuo lang yung Team USA
1 month before. 1 month before FIBA World Cup. So kung August yon, July lang sila nabuo. July or last week ng June. Last week ng June, then friendlies ng July, then August, World Cup na. Because of that NBA ruling na limited lang yung days na kailangan kasama sila. On a basketball perspective, kung gusto mong manalo, yung naturalize mo, matagal na mo nang kasama. Look at Serge Ibaka, nung siya yung naglalaro for Spain. Pagkatapos ng NBA, sila na magkakasama nun. Si Pau, si Mark, si Serge, magkakasama na sila pagkatapos ng NBA season. Kagaya ng nangyayari ngayon, si Hernan Gomez kasama parati ng ano yan. Kasama na ng Spain yan pag wala na, tapos na yung NBA. Rudy Fernandez and si Sergio Yul hanggat hindi magre-retire yan, kung kaya pa nilang maglaro, nandyan parati yan. So dapat yun, hindi sapat na NBA player ka lang, kailangan kasama ka sa buong preparation ng team. Hindi yung sasaba ka lang. Hindi tayo Team USA na hindi tayo Team USA na gifted athletically, individually. Hindi tayo Team USA. Kasi yung Team USA, kita nyo yun, no? 1 week lang nabuo. 1 week, 1 month. O isa't kalahating buwan lang bago nabuo. Hindi tayo Team USA. We need long preparation time in order for us to succeed and to be successful sa international basketball. Hindi lang sa world stage, pati sa ano pa lang, sa Asian region pa lang. Kung Asian region yung pag-uusapan, mahaba dapat ang prep time natin dyan. Kasi tingnan nyo yung Iran, China, malalakas yan sa Asia, pero bakit sa world stage natatalo? Yung Japan, matagal ang development niyan. Matagal silang naghanda, ngayon lang sila nakakuha ng panalo. Yung kaisa-isang panalo nila this 2023, matagal nilang pinaghandaan yan. It took years. So nagbubunga lang ngayon yung pinaghihirapan ng Japan. Well, sana sa Gilas ganun pa din. Kasi ano rin naman yan eh. Meron kang dalawang naturalized kung ikaw yung federation president. Hindi naman nakasalalay lang sa coach yan eh. Sa coaches yan eh. Nakasalalay din yan sa'yo. Because you're the one managing the team. Kasi fine. May NBA player ako. It's marketing purposes. Kikita ka pero matatalo ka naman sa game. What if kung kikita ka na pero may chance ka pang manalo ng game at suportado ka pa ng crowd because yung naturalized player mo is gusto ng crowd. Di ba? May chance ka nang manalo sa game. Pero kung si Brownlee yung naturalize mo, kikita ka because maraming Pilipino ang gustong makita si Brownlee na suot yung Gilas jersey na yun. Saan ka pa pag ganun? Di ba? Brownlee is not an NBA player, so hindi yan ang scouting sa kanya hindi ganun katindi. Kumpara mo kay Clarkson na NBA player, ang scouting dyan matindi. Lahat ng gagawin yan titignan. Kasi naglalaro yan sa NBA. No-brainer naman yun eh. Yun yung magagawa nyo as a federation. What would you choose?
Mas pinili nyo yung mas pinili nyo yung naturalized na NBA player eh. Ang tanong, yung bang dalawang panalo na gusto nyong makuwang resulta, nakuha ba? Yun ang pinag-uusapan, Alis si mama ha. yung panalo. Hindi pinag-uusapan doon kung sino yung naturalized player. Ang pinag-uusapan doon, nanalo ba kayo? Nanalo ba kayo at may chance pa kayong mag-qualify sa Olympics o makapaglaro sa Olympics. Yun yung goal nyo, di ba? It's not the coaching eh. Factor din yung Hey, alis na ako. Magpapasero sa Fa- Wala nag-text si Pao. Sabi mo na, nagpapasero. factor din yung yung anong tawag rito? Factor din yung Basketball Federation ng ng team ng bansa, di ba? Kasi pag kukuha ka ng naturalize, dapat kasama na siya sa prep time. Kahit overseas yan, di ba, may tune up kayo overseas, dapat kasama siya dan. Kasama siyang natatalo, kasama siyang nananalo. Kasi sa tune up, pwedeng manalo ka, pwedeng matalo ka, kasama siya ron. Okay? Hindi tayo pwedeng gumaya sa USA way of things. Kasi matatalo tayo pag yun ang ginaya natin. Kasi, babalikan ko lang yung sinabi ni Mark Andaya, na kung ganyan tayo ng ganyan, gastusan na lang natin yung ibang sports na nananalo. Kasi wala namang Pilipino na sunod-sunod nagiging 6'9", 6'10", mabilis, mataas tumalon. So in a way, tama rin yung sinabi ni Richard Gomez eh. Kung lagi tayong matatalo sa international, mag-concentrate na lang tayo sa PBA. Di ba? Mag-concentrate na lang tayo sa local basketball kaysa sa international. Kung puro kahihiyan lang yung iaano natin sa FIBA, di ba? Kasi hindi naman biro yung ibabayad mo sa hahanapan mo talaga ng pondo para bayaran yung NBA player. Pero sana, ibabalik sa'yo nung ibinayad mo, yung panalong inaasa mo. Na sana mangyari mamaya. Pero, kung akong tatanungin, malabo na yan. Malabo na yan. I'm just being honest. Malabo na yung manalo. Kasi, natalo yung Italy sa Dominican Republic eh. So, sigurado ko sa atin ang bawi yan. Tayong gugulpihin yan. So sana yun ang makita ng SBP na hindi dapat. Di mo kasi kung NBA player ang magiging kung NBA player ang susi para manalo ang isang national team, dapat yung Jordan nanalo against New Zealand. Kasi meron silang NBA player na magaling na player, si RHJ o si Rondae Hollis Jefferson na nag-import dito sa Pilipinas. Di ba? Kung NBA player yung susi, dapat nanalo na yung Jordan over New Zealand with RHJ. Hindi eh. So, yun lang ang pinupunto ko. So, yun lang po.